Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sisteralets. CR tayo, let's go! Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sisteralets. CR tayo, let's go! Oh my gosh, Kim. So happy you're there. Parang blooming Oo ka nga to be eh. there. Happy first day in Diyos back ko, hindi to siya office. happy. Bakit Hindi namimiss pala mo si Donkey? Sobra. Actually, dapat kahapon pa ako magpo-first day. Kaya lang yung yaya na nakuha ko. Kahapon din siya nag-first day. So paano? kailangan ko muna siyang alalayan kahapon. Buti pumayag boss mo. Hindi ako nagpaalam. Hindi ako Bigla ka na nagpaalam. hindi sumupot. Oo, basta sa isip-isip ko, pasok naman ako ng Tuesday. Pag nagtanong, mag-explain na lang ako. Oo, unahin mo si Donkey. You know your Tapos, priorities. alam mo, kung kailan pa naman ako magpo-first day, tsaka pa siya sipon-sipon, nakakainis. Oh. As in, pagising namin kahapon, dalawa kaming may sipon. Ano ba yan? Okay, iba nga yung boses mo. Isang nasal. Diyos ko. Sabi ko, ang tagal-tagal natin magkasama, ngayon pa tayo nagkasakit. Si Pax, di ba ka ano nga yun, ramdam din niya. Balik ka na. Oy. Siguro nga. May isa pa ako namimiss, si Jilid. So, ano na ang balita? Kami nga, walang balita. Ikaw pa kaya. Nag-birthday pa naman siya. yun. Baka nga si Mike, wala rin balita kay Jeline eh. Grabe naman. Pero sana nakikinig ka, Jeline. Kung nakikinig ka, nananawagan kami, bumalik ka na. Dapat mag-post na tayo. Daming mga nag-post ng mga nawawalang bata ngayon, di ba? Oo. Mag-post ka kahit 3 dot. Kung okay. Kung okay ka, Jeline, mag-post ka ng 3 dot. Ano yun? Morse code. Morse Kung hindi okay, kahit 1 dot lang. Oo, na pula. Period. Period is the code. Okay? Of help me. O yan. Speaking of help, itong nasa news, shouting for help, itong si Rita Daniela. Rita Daniela, GMA star, di ba? Di ba yung huling balita dito, parang nabuntis ba siya or something? Oo, Ano ba nabuntis siya. Siya yun, nabuntis siya nung boyfriend niya. Pero, nung nalaman niyang buntis siya, mahiwalay na sila. Pero ano nangyari? Nanganak siya noon or something happened? Oo. Ano something happened? Hindi, baka wala kang balita kung nanganak na siya or whatsoever. Oo, nanganak na siya. Parang, hindi ko alam kung 1 year na yung bata. Pero bakit ngayon lang siya nag-file ng case against Archie Alemania? Teka, kailan ba ito nangyari? Alam ko Baka September pa recent eh. lang. September of last month. 2 months ago. Oh, recent din. So after siyang nanganak. Oo. Oh. So it's recent. After giving birth, tapos biglang... Hindi naman giving birth. Parang may 1 year na, di ba, Kay? Oo, matagal na siya nanganak din. I see. Tapos nabasto siya nitong si Archie. Oo. Ano ba balita, Jeannie? Parang, parang nasa bar sila. Tapos, parang sa bar pa lang, may signs na daw na parang naano na siya, nalibadbaran na siya kay Archie. Tapos lasing daw si Archie, so parang ang daming kung ano-anong sinasabi. Tapos basta may signs na ayaw niya yung galaw ni Archie na parang ano. Tapos nung pauwi na siya, inalok siya naihatid. Tapos napapayag siya. Parang gano'n. Napapayag siya. Tapos doon na yung tapos yun na, doon na sa loob ng van siya, hinaras. Kasi lasing nga daw.
Alam mo kung sino yung asawa nito, Jeannie? Si 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 Archie. G. Si G. Si G. G Canlas. Alam mo, nagpunta Oo. pa ako ng wedding nila. Si G Eh, di ba kasi, ito? naging Di client ba, nila di kami. ba asawa niyo din si Si Mickey Mikey Ferriol? Ferrios. May anak lang Wala. sila. Hiwalay na May anak sila. sila pero Okay. hiwalay sila. Parang prior to the news, nag-post pa si G ng anniversary update nila. 7th anniversary or something. Parang kaka-anniversary lang nila tapos ang sweet niya daw ni Archie. Nagluto pa sa ng steak para sa kanila. Baka yun yung nag-trigger kay yung isa, anong pangalan nun? Ni Rita Daniela. Yun yung nag-trigger sa kanya. Ba't parang happy pa rin nila na hindi ba niya alam na na manyak yung asawa niya, yung mga di ba may mga ganun tayo? Yeah. Na hindi natin, kahit gusto natin i-brush off. Tapos, pag nakikita mo na happy sila, natanggap pa rin siya ng asawa niya, parang, hindi ba alam ng asawa niya na ganito yung ginawa niya sa akin or parang ganun. Di ba? Parang, siguro yun yung nag-trigger sa kanya na ilabas. Ang sweet pa ng message niya, oh. What a way to end our 6th anniversary with the wifey surprising me with you. And si Archie nag-post pala nun, naka-collab kay G, kaya lumabas sa feed ni G. What a way to end our 6th anniversary with the wifey surprising me with shoes. Not just 1, but 2, but 3 pairs. Mas lalo na kitang mahala. Dali mo ako pinakilit. Happy 6th year anniversary and to many more. May ask ko lang ako yung mag-a-ask ko lang. Sige. Anong signs na manyakis ang nakakasalamuha mo sa bar? Nakalabas sa titi. Agad. Pwede. Malay mo, nakalimutan lang niya mag-unzip. Ay, mag-zipper pagkatapos umihi. Walang brief. Ikaw, Jeannie. Hindi ako mabar eh. Ay, kahit noon, nung mga kabataan mo, kahit hindi bar, like some beach or something na outing na sa akin basta lasing na tapos very sluggish na tapos kung ano-ano nang sinasabi, kung ano-ano nang ginagawa. Yon. Medyo takot na ako sa ganun. Iwas ka na sa ganun. Oo. Kasi pwede niya sabihin, sorry, lasing lang kasi ako. Oo. Tama. Yeah. Kung madikit na, no? Panay-dikit na sa'yo or inaalo ka ng alak. Oo. Unless gusto mo yung tao. Like, kunwari, nagliligawan kayo or type mo siya. Alam mo yun. Siyempre, papayag ka sa ganun eh. Kasi ikaw din. Lasing na. Lasing na ako eh. You can't easily differentiate if he's just flirting or manyak na. Or kasi, kagaya nga nasabi ng iba, maybe you are showing some signals of interest, kaya siya lumalandi pabalik. Hindi pa rin. Pucha naman. Yan na naman, nakaka-trigger. Diba? Kasi, pero una sa lahat kasi si Archie may asawa eh. Alam ng lahat yun eh. True. Kayo ba, ano bang sa part ninyo, tingin mo na medyo alanganin yung yung ito kasi, si Archie, feeling ko, dahil alam niyang komedyante siya, baka tingin niya, he can get away with it. Pwede. Just like, di ba, na makalusot siya, napatawa lang. Depende sa approach eh. Pero kahit anong approach mo, kung na-offend yung babae, pili niya na basto siya. Totoo yun. Oo. Kahit gano'ng patawa mo pag ginawa yung execution ng pagkasabi mo or pagkahawak mo sa kanya. Ang babastos yun. Oo. Kumbaga parang sa ganung kasi, keep your hands to yourself. Parang kahit sino, kahit para safe ka, kung ako lalaki, I will keep my hands to myself. Hindi ako hahawak, hindi ako, alam mo yun, dun lang ako sa beer nakahawak.
O kaya dun sa, basta sa inumin ko, dun ako nakahawak para hindi di ba? Pero Para ito walang, naisip ko, kasi di ba September pa yung nangyari. Sabihin natin, early September, no, October pa siya nag-file ng case. Bakit tumagal ng gano'n? Pero iniisip niya na baka victim blame ako dahil sabihin na meron na palang ginagawa si Archie prior to ihatid ako. Bakit sumama pa rin ako? oo. 'Di ba? Oo. Kaya siguro, alam mo yun, nag-isip pa siya kung magsasampa ba siya ng kaso o hindi. Kasi Tama. madaming butas din sa kanya eh. True. Kasi ako medyo na-judge ko siya eh. Na ano? Na ba't Ako din, nga siya actually. sumama? Parang ganun. Ba't nga siya sumama eh? Desperate measures na para makauwi. Pero- Walang transpo, gabi na. Pero ang nabalitaan ko kasi, napanood ko yan sa news eh, parang ang sabi, hindi na, yung pag-aaya sa kanya na, o tara hatid na kita, parang inisip niya daw as kuya, ang tingin niya kay Archie. Kaya siya pumayag. Na siguro hindi niya naman iniisip na na may gagawin pa sa kanya aside from, 'di ba? Nasa hawakan siya in some or something. Tsaka andun yung driver. Ay, teka lang. May driver sila malamang. Ay, hindi ba dalawa lang sila? Hindi ko alam eh. Pero grabe na. Ang hirap naman mag-drive tapos mag-maniac at the same time. Tsaka lasing siya. Tsaka lasing. Natak na lasing. Kung nag-aya maghatid, hindi ako sasama nun kung lasing siya, tapos siya magdadrive. Oo, kasi baka Ma-accident pero hindi pa ko kayo. alam. Siguro tama nga. Pwedeng dahil kilala naman siya, personality naman siya, lagot siya kung may ginawa siyang masama. Oo, Yung mga ganun ba? pwede. Oo. So parang madaling isipin na, safe pa rin ako dito kahit kahit kagaguhan. Tsaka may asawa ka. Tapos alam din ni Archie, may anak siya. So, akala niya siguro parang being a gentleman and then offering to take her home lang. Hatid lang. Walang mali siya. Oo. Pero meron na ba kayong Ay, nasagot niyo ba? Yung ask ko lang. Paano malalaman pagkamanya ng tao? Oo. Sige. Based on experience. Oy, pero kasi, pero kasi, pwede mo din kasi masabing may pagkamanyak yung tao out kahit hindi siya under the influence of alcohol. Di ba kasi minsan may mga tingin na akala mo friendly pero para ka nang hinuhubaran kung tignan ka. Paano mo i-justify yun? Di ba may gano'n naman talaga? Yeah, Paano mo i-justify yun? Na-offend ka doon sa tingin niya, paano ang gagawin mo doon? Pwede mo na ba siyang sampahan ng kaso dahil tinignan ka niya ng malagkit? Di ba? May gano'n kaya. Totoo. Ang hirap namang gantihan din ng tingin. Hindi, tsaka diba? Sasabihin lang ng lalaki, assuming ka. Oo, paano feeling yung nakakahiya proof na may mali siya yung tingin niya sa'yo? Sasabihin niya, assuming ka, feeling maganda ka. Bulag pala. Dalag. Dalag tingin sa'yo, gago. Dalag. Pero ito, may tanong pala ako. Hindi naman siguro tayo mababash, pero sige. Meron meron bang nagsumbong sa inyo na naharas? Tapos iisipin mo, parang di ako naniniwala. Alam mo yun, parang, hindi, yung wala sa itsura niya, mahaharas siya. Parang yun. Oh my gosh. Ako wala. Sa'yo meron? May nagsumbong sa'yo? Meron? Wala naman. Wala pa naman. Pero iniisip ko lang. Alam mo yung what if lang. Paano yun? Parang, gago, feeling mo. Pero, ang hirap nun. Diba? Yung ayaw mong maniwala. Hindi nga. Pero kayo ba, na-experience nyo na? Na feeling na haras ka? Oo naman. Ito sige, alam ko may kwento kayo. You wanna bring it up or no? Huwag na, ayoko na. Huwag na, sige. Huwag na. Hey, it's Nikki Porter.
And I'd like to invite you to catch the episodes of Nuggets of Nikki, a podcast where I share bite-sized insights as a relationship coach. Because, in case you haven't noticed, healthy relationships these days seem very hard to come by. Everyone seems to be dealing with their own ish, right? They don't want to commit when they deep down want a relationship. They want to connect with their partner, but they ignore them instead. They know that something's bothering them, but they don't tell their partner, so they resent them over time. You know, the usual stuff. Through each episode, we'll work through all the different variables at play that might be keeping you from becoming an empathic partner by first figuring out how you can be a worthy partner for yourself. If this sounds like your type of podcast, be sure to give Nuggets of Nikki a follow. Then let's get to it. May office mate ako dati. Tapos nung despedida ko, parang, ito sobrang walang mali siya. Close friend ko, na matanda na siya, siguro 20 years older than me. Pero patawa-patawa nga siya na guy. So nung hinatid niya ako, parang alam mo yung Vinik Soto ako, alam mo yung patawa na beso, tapos yung hilingon ka, tapos hanggang kabangga. So in my head, parang wala talaga mali siya. Pero over the years, naisip ko, bastos yun ah. Di ba ang bastos? Bastos niya. Oo. Ay, yung problema sa mga male comedians they feel like they can always get away with it. Being funny and then yung may halong bastos na. Lalo na kung Pinoy comedy, yung makaluma, mga TPJ, na may undermining women. Oo. Yak. Ako meron, bata ako, grade school, dun sa amin, sa Dupax. Naglalaro lang kami yung tapat kasi ng bahay namin, andun yung plaza. So, naglalaro kami gabi, naglalaro kami ng bike. Tapos may lasing doon. Sabi niya, ikaw yung anak ni doktora. Ganyan na. Tapos lumapit siya. Tapos, hahawakan na niya ako. Tapos parang, ewan ko, yung instinct ko, talagang parang, na sino to? Parang gano'n. Ang ginawa ko, yung bike ko, nasa gitna namin, tinulak ko sa kanya. Tinulak ko sa kanya. Siguro grade 4 or 5 ako nito. Tinulak ko sa kanya, tapos tinangina ko siya. Parang, okay na. Parang gano'n, okay na. Ganun, tapos tinulak ko sa kanya. Tapos medyo nahulog siya kasi lasing nga siya. Tapos nagbike na ako palayo. Tapos tinatawanan ako ng mga kaibigan ko. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagmumura dyan? Parang ganon. Hindi nila nakita? Mag-isa ka Hindi, nun? hindi, kasi malaking plaza, di ba? So, parang nakita nila na may lumapit sa akin. Tapos nagsisigaw na ako ng pamura. Tapos parang may inaaway ako. Medyo malayo mga kaibigan ko. So, yun. Nasa gitna naman kami ng plaza. So, yung pahawak na siya sa legs ko. Scary. Oo, buti na lang ang nangyari. Kasi nakasakay ako sa bike ko. Tapos pahawak na siya sa legs ko. Bumaba ako agad. So, napagitnaan namin yung bike ko. Nakaharap. So, yun. Oo, so parang tinulak ko siya gamit yung bike. Tapos yun, dahil lasing siya, nahulog siya. Yung natumba siya, tapos umalis na. Sinumbong mo yan, Jimmy? Nagsumbong ka sa inyo? Hindi ko alam Like, parang ang bilis na ng pangyayari. Tapos after that, naglaro na ulit kami ng mga kasama ko doon nasa tapat ng bahay mismo. Parang gano'n. Alam mo yun, yung nawala agad. Tapos over the years, iniisip ko, nasa core memory ko siya. Lagi ko siyang naiisip. Yung minsan nawawala, syempre kasi iba naman yung situation, yung mga iba yung may mga happy moments. Tapos pero pag minsan nagki-creep in siya sa utak ko na parang ang yan na. Buti na lang ang bilis ko mag-isip noon. Alam mo yun, yung gano'n. Bata sa Dupax ba may mga kaso rin ng meron yan, hindi lang masyado. Kasi small town siya masyado oo. Siguro meron yung pa-secret, yung mga ganun hindi nasusumbong. Marami yan. Hindi nasusumbong. Kasi yun yung problema nahihiya din yung babae, di ba? Kasi nga madalas nga sa atin yung victim blaming. Victim blaming. Oo. Diba? Sabihin, bakit ka kasi nandun? Bakit kasi ganyan? Ano suot mo? Diba? Ano suot mo? Tsaka ayaw mo din na yun yung tatatak sa'yo.
yung na-rape, yung na ano, yung Yung mga ganun ba? hinipuan, yung mga ganun. Oo, yung mga ganun. Wala ka ng pangalan. Parang ang hirap nun. So itong si Rita, ano update ng kaso niya? Naka-file lang. Pero walang Oo. nilabas pa na sagot si Archie Arimanya. Parang nagsasorry yata. Oh, sorry? Talaga? Nilabas ng Sa text. apology. Okay. Personal text directly to Rita. Oo. Kasi parang siguro hindi na ituloy yung kaso. Siguro. Nag-text kasi si Rita na parang hindi ako komportable sa ginawa mo or whatever, parang gano'n. Tapos, sorry lang si Archie na, sorry, lasing kasi ang kuya mo. So this happened before the complaint? The filing of complaint? Hindi yata, kinabukasan yata yun eh. Nag-sorry naman pala. Pero Hindi, yun pero baka tripping in her memory, naging core memory din siya na traumatic probably. Kaya kailangan niya gawa ng paraan, no? Oo. Kasi, hindi naman, parang gusto mo kahit nag-sorry yung tao, gusto mo pa rin malaman ng ibang tao na ganun siya eh. Pero maganda rin na sinabi niya directly pala kay Archie. Hindi niya hinayaan. Hindi niya parang hindi biglang naglabas na lang siya ng kaso. So alam din ni Archie pala. Pero ito, meron bang lalaki naman yung nagsumbong na naharas siya ng babae? Ng babae. Karaniwan gays, di ba? Di ba yung GMA talent din na harass by two managers? Alam din ninyo muna. Pero lalaki sa lalaki pa rin. Pero yung babae talaga, as in straight female. Feeling ko meron, hindi lang masyado nababalita kasi unusual naman siya eh. Parang ganun. Sad, diba katulad, but true. Katulad sa mga barangay, may women help desk. Diba? Barangay talaga. Barangay. Sa barangay may women help desk. Help desk? Ano ba doon? Bakit walang men help desk? Ito, meron nakalagay. Pero this is not applicable to the Philippines. In general, I don't know where the study was done. 43% of men reported experiencing some form of sexual harassment and or assault in their lifetime. Pero ang hindi nakalagay kung galing sa babae or same sex. Malamang same sex. Oo. Same tite. Baka ano. Hindi kasi how violent can a woman be if she likes someone? Pag kagaya ka ni Heidelin Diaz. Matakot ka na, di ba? Di ba, meron kayang naku-curious tuloy ako, meron kayang nagreklamo ng lalaki na hinipuan siya ng babae. As in nagkaso-kaso sila, ganyan. Ay, yung kaso talaga? Hindi ko alam eh. Talagang kasuhan talaga. Or they give in. Baka bumibigay. Diba? Pag hinipuan, baka tinutuloy nila. Tapos sila na yung nangharas. Tapos biglang binaliktad ng babae. Pero feeling ko marami din yung ganyan. Hindi lang na rin. Ang babae, more of verbal harassment eh, no? Uy, pogi. Parang, uy, pogi. O, pagkindatan mo. Yung mga patawang malandi na pagka dumaan yung lalaking type nila. Hi. Mga ganun lang. Very cutesy lang. Walang intention. Ano na rin yun eh. Harassment din yun. Oo, yung catcalling. Catcalling. Oo. Oo nga, catcalling yan. Hi, miss. Ano number mo, miss? Pero babae, gaganon ka rin pa sa lalaki. Hi, can I have your number? Oo, pwede. Pwede rin, kaya. Pero hindi lang sa Pinay yung gano'n. Siguro sa ibang lahi.
ang nakalagay dito, according to the study, 34% of the men verbal sexual harassment. Ayun nga, more of verbal. 22% cyber sexual harassment. 18% unwanted sexual contact. Alam ko na kung ano yung sinasabi ng mga babae na na-offend yung mga lalaki. Harassment sa kanila. O sinabihan ng maliit yung kilig nila. Whether nakita man or hindi. Whether nakita man or hindi. Oo. Kasi pagkatao nila yun parang lalo sa kultura natin, parang it defines you as a man. Ba't tayo, di naman tayo na-offend kung maliit boobs natin? Kasi may magagawa kasi. Dalawa di siya kakita talaga kagad. Di siya parang factual lang talaga no? Na maliit ang boobs. Oo nga, alam ko. Kita-kita nakabakat Ang edits hindi Pero naman, pag sinabihan ka, ulo na ang luwag mo, di ba masakit yun? Oo. Yun ang counterpart ng maliit ng titi pag sinabi mo sa babae. Pero paano mo alam? Hindi, pagka nanganak na, di ba parang automatic iniisip nila gano'n? Hindi naman. Scientifically, babalik naman yung yung... babalik. Oo nga, parang crocs lang yan pag binabad mo sa maliit na tubig. Ganda. Tapos pag ilagay mo sa ref, di ba, may ganong procedure. Ang galing nga Pag dinagay sa ref. Detachable yung pepe. Ba't ka nasa ref? Okay, nakaharang ka sa aircon. Ay, ano may pek-pek dito? Pero ito sa aircon. Kunyari kayo yung asawa nung may kaso. How would you feel? I can't imagine how G feels right now. Oo nga. Shit. Tahimik siya sa social media ngayon. Oo. Feeling ko mag-iiba tingin ko sa sa partner ko. Hindi, tsaka kung totoo man o hindi, would you side with your partner? Or pag-iisipan mo na masama? Ako, pag kakausapin ko muna yung babae, ano ba nangyari? Parang ganito. Talaga? Why not your husband? Why not talk to your husband first? Kasi sinungaling naman yun Feeling ko makakausap ko naman ng mauna yung husband kasi syempre kabahay ko, madali yung information and all. Pero kakausapin ko rin talaga yung babae, lalo na pagkaibigan or or kakilala. Ang hirap mo. Ang tapang mo, Jeannie. Parang hindi ko kaya. Titikip na lang ako. Parang, oh my God. Diba? Parang nakakahiya in a way. Hindi mo alam Parang mababaliw ka na lang. Oo, nakakabaliw talaga siya. Pero parang definitely hindi pa to know the truth. Pero hindi pa nakasuhan or what, or hindi ko pa alam kung ano yung totoo. Talaga mag-iiba talaga yung tingin ko. Yun yung first reaction ko. Mag-iiba yung tingin ko. Parang, shit, kaya mo yung gawin. Parang gano'n. Mag-judge ko siya agad. Both ways. Pati yung babae. O hindi. O mas hindi kasi the fact na kung sinabi mo, shit, kaya mo yan. In a way, naniwala ka na sa babae. Oo. Kasi, i-compare ko sa sarili ko, pag lasing ako, hindi ko din alam kung ano yung ginagawa ko. Parang gano'n. Kasi paano kung lasing din yung babae? Paano kung nag-i-illusion lang siya? Pwede ba yung angle na yun? Parehas kayong lasing. How would you know na tama rin yung sinasabi niya? Oo nga, Pero kasi ang alam ko talaga, pagka ganyan, usually, pinapaniwalaan talaga yung victim. Oo. Ng korte. Kahit walang witness. Masasabi mo ba? Lalo na kapag wala naman siyang reason na siraan yung lalaki. Correct. Pero kung meron, like may history sila na something, na may issue sila na talagang may pakay yung babae na nasiraan yung lalaki, syempre, it will, parang i-consider na rin yun kung papaniwalaan ba yung statement niya or hindi. Pero kung wala naman, di ba? Yeah. O nga In this case, wala namang hidden motive tong si Rita
She just really wants justice, I guess. Pero kayo, kung sa case ninyo, anong gagawin ninyo kung ikayo si Rita? For my peace of mind, I will also file a case. Diba, parang kailangan mo yun eh. That's the only way to find justice. Na tingin mo talaga na-abuse ka eh. So, daan nyo sa korte. Kasi she did her part already. Nag-text naman siya, nag-apologize naman, pero hindi pa rin niya ramdam na sapat yun. Oo. Tama. Ako talagang susumbong ko sa pinakauna kong close na kunwari si GB or yung kaibigan ko na nandun, sasabihin ko kaagad, tarantado yun, no? Ganito yung ginawa. Alam mo yun? Ganyan ginawa ni diba, ni Dennis Cornejo, kaya nga nabugbog to si Vong. Sinumbong niya kay boyfriend ba niya si nun? Si Cedric, no? Hindi ko alam Cedric? Pero may naman kasi sila, may agenda sila eh. Si Cedric? Di ba may galit na siya kay Vong? So nakahanap siya ng rason para bugbugin. Oo. Yun, manalo yung kaso ni Vong Wala daw, hindi daw talaga naman na-rape tong si Denise. Oo. Parang ang nangyari kasi nun, sinet up nila si Vong eh. Parang inabangan talaga. Oo. Ikaw, so pag sinumbong mo, anong gusto mong gawin nung sinabihan mo? Oo. Kakagulo talaga nun. Pero magkakagulo nun eh. May bugbugan mangyayari. Oo, magkakagulo talaga nun. Siguro yun yung yun yung impulse ko, isumbong. Pero Naku, ganyan din ginawa ko nung naharas ako, nagsumbong ako, sabi, mabait daw yun. Hindi, yung sinumbong. Baka type kasi ng sinumbong. Malamang. Bantot kasi yun. Anyway. Ang lakas ng loob ni Rita. Bilib ako sa kanya. Ang tapang mo. Para ilabas sa public. Totoo. Oo. So, ang gagawin ko, mula sa kaboses ninyong sasabihan ng yung manyak na, okay nam. Gino lang, hi. Yung mura? Wait lang, mura ba yun ng lupa? Oo, tangina mo, ganun. Mula sa kaboses niyong hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari, si D. Mula sa kaboses nyo, pipiliin nyo ang pagsusumbungan nyo. Be sure na hindi mabantot. Kay ask kami Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.